signs na in love sa iba ang jowa or asawa mo. For today's vlog, yan po ang ating pag-uusapan, kaya huwag ka pong aalis. Sisimulan natin kagad dyan pagkatapos ng maiksing intro. Number one signs nga po na in love sa iba ang asawa or ang jowa mo kapag maaga siyang umaalis papuntang trabaho. Hindi ko po nilalahat loads, pero depende po yan sa layo ng trabaho ng asawa ninyo. So, kunwari, isang oras ang biyahe niya doon or 30 minutes, malalaman nyo loads, tansyahin nyo po, no? Kunwari po, meron po siyang allowance time na 1 hour or isang oras kalahati, yung mga ganon. So, magtataka ka, bakit isang oras na naman biyahe pero ang aga niya umalis? So, meron pa siyang isang oras. Anong gagawin niya sa isang oras doon? Tatambay, makipagkwentuhan. So, ang haba naman ng paghihintay niya bago yung duty time niya, di ba? So, doon pa lang magtataka ka. May mga ganitong mga nangyayari, no? May nakikita ko mga kapitbahay ko ganito dati. Na yung asawa nila ganito. Yung pala, ginagawa yon ng isang babae dahil merong kamit na iba. So, imposible po, kahit po kayo, nagtatrabaho kayo, no? Gusto niyo ba tumambay ng mahabang oras sa trabaho niyo? Kunwari, ang duty mo ay 8 hours. So, may 1 hours ka pa na paghihintay. Gusto niyo ba yung gano'n? Siyempre, hindi, di ba? Mas gusto mong ilaan yung isang oras na yun sa bahay. Makapagpahinga ka pa, makabanding mo yung pamilya mo, yung mga anak mo. Pero kapag po ang isang babae ay ganito po, sobrang aga umalis, kahit hindi pa naman duty time, o magdadahilan na lang sa'yo na kasi may gagawin pa ako doon sa trabaho, no? May asikasuhin pa ako. Yung mga ganun. Tapos, madalas niya pong ginagawa yun, yung maagang pag-aalis ay, ibig sabihin po nun, senyalis po yun na in love sa iba ang jowa mo. So, proceed na nga po tayo sa senyalis number 2. Baliw sa cellphone. So, isa po ito sa signs na in love sa iba ang asawa mo or ang jowa mo. Kapag pansin po ninyo ay talagang hindi mabitawan ng cellphone, maging sa CR, or kahit saan siya pumunta, hindi niya maiwan-iwan yung cellphone niya. Kung maiwan man niya, sandali-sandali lang, kukunin ulit. So, hindi mo mahiram ng matagal. Tapos, kung mahiram mo man, yun, nandiyan pa sa tabi mo, pinapanood ka kung anong kinakalikot mo. Yung mga tipong ganun. Mapapasin po ninyo yung pakiramdam na parang, alam yung baliw na baliw siya sa cellphone niya, yung ayaw niyang ipahiram halos. So, minsan may tatanungin ka, ay, may search lang ako. Sabi niya, anong search mo? Ako na. Tapos, papanood niya sa'yo, katabi ka. Tapos, yun, papalit-palit ng password, yung mga ganon. So, madali nyo nudes mapansin kapag ang babae, in love sa iba, magdadahilan po yan na, kunwari, bakit pa iba yung password mo? Magdadahilan niya na, syempre, mamaya manakaw cellphone ko malaglag yan O, hindi madali mabuksan. Pinalitan ko lang ng mas maganda yung pa-iba tayo ng password. Di mati kong ganon. Tapos mapapansin nyo, Lods, yung talagang anlinis ng inbox, lagi niyang binubura. So, ganun po yung mga taong in love sa iba. So, proceed na nga po tayo sa senyales number 3. Laging nakapostura. So, laging nakapostura na ang ibig ko po sabihin, kapag pumasok sa trabaho, sobrang mag-makeup, sobrang alaga sa sarili, yung talagang gusto niyang mapustura siya, yung talagang maganda siya, mabango, na, kunwari, asawa mo yan, marami na kayong anak, dati-dati hindi naman ganon. So, one day, bigla na lang naging ganon, na parang biglang pumustura, talagang formang dalaga. Yung ginagastos niya talaga yung sarili niya, bumibili pa bango, make-up. So, sabihin na nga natin, Lods, na may mga trabaho na talagang kailangan mag-make-up. Pero, ang ibig sabihin po dito, yung talagang pumustura ng mabuti. So, yung talagang malaking pinagbago niya. So, kunwari, nagda-diet na, dati wala namang pakialam sa katawan niya, kahit mataba. Tapos yung mga pananamit, nag-iba ng taste sa pananamit. Tapos yung mga pabango niya, yung mga ganon, talagang madalas sa salon, talagang napapayos ng buhok. Dati-dati, hindi naman nag-ayos ng kilay, ngayon nag-ayos na ng kilay. So yung mga ganon, pansin mo na nag-level up yung kilos niya. Yung talagang gusto niya, lagi siyang maganda mabango. So kapag ganon po yung babae, sinyalis po yun na may iba siyang kinahuhumalingan. So, proceed na nga po tayo sa senyales number 4. Dinay ka sa iba na asawa or boyfriend ka niya. So, sino po sa inyo yung naka-encounter na ganito na mga ganun na malalaman mo na kunwari, meron kang kaibigan na, o may kakilala ka na nagtanong, no, sa kanya na, may asawa ka na, sabi na, dalaga pa ako. Wala kang boyfriend, yung mga ganun. Malaman mo na dinidinay ka sa iba. So, kapag po ang babae ganun, dinidinay ka na hindi ka niya boyfriend, wala siyang asawa, yung talagang sasabi lang niya na dalaga siya. And then, kapag kinumpronta mo, sinabi mo na, bakit sabi mo daw dalaga ka? Sasabihin sa'yo, sa trabaho namin, bawal yung may asawa Ang gusto doon ng boss namin, mga dalaga. Kaya kunwari ko lang yun. So, sikreto lang natin yun.
para yung trabaho ko hindi maapektuhan or sino man yung Poncio Pilato na yan na idadahilan niya sa'yo. So, may mga ganong babae. So, alam ko meron sa inyong mga asawang ganyan. So, kasi, yan talaga kadalasan dahilan ng babae kapag ka nagloloko. So, proceed na nga po tayo sa senyales number 5. Walang gana sa'yo. So, kapag po ang babae in love sa iba, nawawalan niya ng gana sa'yo. So, kapag kunwari, nagyayaya ka mag-jerjer, nagdadahilan niya, pagod siya, inaantok ako, bukas na lang, masama pakiramdam ko, yung mga tipong gano'n na alos sa'yo na magpa-jerjer. Bakit? Kapag in love ang babae sa iba, ayaw na magpa-jerjer, no? Kasi, nilalaan niya yung kepay niya sa iba. Alam niyo nga gano'n. Gusto niya kapag tumikim siya ng ibang lalaki, ay excited siya. Makatas siya. So, yung magana siya. So, hindi yung kunwari, asawa kita, hindi nagpa-jerjer ako sa'yo, hindi pa-jerjer na naman ako sa jowa ko. Pagdating sa jowa ko, tinatamad na, wala na akong gana, di ba? Wala nang excitement, no? So, ang mangyari, tatanggihan kita para pagdating doon, ganado ko. So, ganun po yung mga babaeng in love sa iba or nagloloko, no? So, yan po talaga yung mga senyales na may iba ang asawa mo or ang jowa mo. So, hanggang dito na lang po tayo. I hope you learned something in this video. More videos to come. So, stay connected. And see you again to my next video. God bless. Bye-bye!